Ayan, so paglalagay ng binhe dun sa ating palatak, ayan, gumagamit po tayo ng cup or kahit anong pwedeng pangsalin. So nandito po tayo ngayon sa Motrico, La Paz, Tarlac. Magpapalatak po ulit tayo ngayon. So ang area ng papalatak po natin ay halos 3 hectares. Ayan, ganyan. At ang paghihila ng palatak, ayan, nagsisimula na si Chris. So tinetesting kung merong nalalaglag nga bang binhe. Ayan, oh, may nalalaglag naman po. So, kasama yung mga kaibigan natin dito. Ayan, shout out. Ayaw tumingin. Ayan. Shout out. So, dito lang po yan sa Motrico, La Paz, Tarlac. May tanglad din si Sir doon, no? Talagang follower din natin. Ayan, si Kuya naman yung susubok. Ayan, susundan mo yung gulong na dinaanan. So, sa una lang naman yan eh. Kapag kakwan, pahila na, pwede na. Yan. Tapos titingnan mo kung may mga nahuhulog bang binhe. Minsan, pagka wala na, kailangan ng lagyan. Yan. Good morning, good morning. So, nandito po tayo ngayon sa Zaragoza, Nueva Ecija. At katatapos na po natin maglugaw. So, syempre, maaga po tayo umaalis. Para sa gaganapin or gagawin po nating trabaho. Kasi yan, medyo umuulan pa nga, oh. Kasama po natin si Chris. So syempre magpapalatak po ulit tayo ngayon. Ayan, binabalat pa. So papunta po tayo ngayon sa La Paz, Tarlac, Motrico, La Paz, Tarlac. Puntahan po natin ngayon or tingnan natin kung saan yung bukid na ipapalatak po natin. Samahan nyo po kami. Yan, 3 hektarya daw yan. Ayan, so naligaw na naman po kami. Buti na lang ay sinundo po tayo ni Sir Alex. Ayan, si Sir Alex po yung magre-renta ng ating palatak. At ano tawag dito? Ayun na binhe. Inahon sa tubig? Kamo? Inahon po niya kanina. Baka hindi nag-incubate. Hindi nag-incubate po siguro dahil po. Hindi naman basa-basa ano. Naayos lang niya kanina. So yan, papunta po kami sa kanila. So samahan niyo po kami. Yan, so pagkatapos ng pagkakaligaw, layo po pala nung pinagligawan namin. So dito na po yata yung atang ipapalatak. So, dito lang po tayo sa kalsada, syempre. Ayan. So, good morning, good morning. Ayun, may tanglad pa yata dito. Ano, tanglad ba yan? Follower ko rin si Sir. Doon yata dapat. Eto ano. Pero maganda-ganda na yung pagkaka-prepare ano. Yun nga lang madayami ano. Mas maganda to kaysa doon sa isa. Yeah, good morning po. Magbablog ako ah. Charlie po. Kayo po Sir Alex. Oh, po. Ano po ba? Ito po ba yung papalatak natin? Ito. Pinano ko na yung tubig pero hindi lumutan. Opo, mas maganda nga po yan. Before ipalatak, doon pa lang magpapakuan. Problema ko sir, wala pa yung mga kasama nito. Ilan po ba sila? Sabi, malilima sila eh. 5 ayun. Pinulang pa isa, no? Mapiga eh, puro na. Kaya nga. Pero ito na po ba yan? Oo, yan. Meron pang iba? Wala na. Wala na, ito lang. Opo. Kaya po yan. Saglit lang yan. Hindi naman tayo abutin ng gabi dyan. Basta matibay sila. Nag-dry naman yung binita. Hindi namin nilatag eh. Pinatingnan ko sa kanila. Ay, ganoon. Patingin niya po. Ayun yung si Chris. Halika nga dito. Ayun yung kasama kong tauhan na siya po yung... Opo.
Lalatag sana natin. Sabi niya, tuyo naman, hindi naman. Dumidikit po kasi kapag ka mamasa-masa. Hindi po pwede yung dumidikit sa kamay. Yan. Pwede na. Pwede na? Ayan, pwede na pala. Kaya naman po dyan, ihinati nyo yung binhe para hindi nagiging kwan. Hindi nagiging... Yung huli po kasi namin kinuhan, kung ano yung lalagyan ng binhe, doon na lang binabad. Nagsiksikan, kaya matubig. Opo. Eh, ito naman, ang kagandahan dito, binukod-bukod nyo para nagkaroon ng space, hindi nagdikit-dikit. Ilang hektarya na ba nataniman yun dyan, sir? Ng palatak po? Konti pa lang po. Yung sa akin, 3. Tapos yung nagrenta na Syngenta, 1,000 square meter. Tapos yung huli sa Muñoz, 2.5. Kayo, 3. Tapos sa San Miguel, nagpapaschedule, nasa 3 din, 2.5 din. Nakita nila itong soft dito. Talagang Sumikat. agawa na naman sila sa sunod pa schedule na. Pwede po yun, basta po makukuha na, ma-accommodate natin yung schedule. Yun nga yung pinakita ko sa inyo sa susunod, kung pwede dito yung tractor para hindi na tayo agahanap ng maraming tao. Dalawa lang. Dalawa lang yun. Tapos, i-assist naman yung tauhan ko. Okay lang yan kahit ganyan medyo madamo sa kasi pinadali namin to hindi na nabulok yung ano. Yun nga. Hanggat maaari. Sige lang. Sige po. Susunod mo dyan na lang. Nakakabenta na ng tanglad si Sir. Mukhang follower ko ako kayo Yun nga lang, nagmura tanglad, no? Bumibili sir. Alam po, ano. Nakontak nyo. Ito site nyo noon yung October. Nakontak nyo ba si LJ? Oo. Ano sabi? Siya yung bumibili dati dito. Opo. Sabi niya, sige sir, pagka bibiling ko yung mga tanglad nyo. Ngayon, wala na, hindi na makakontak. Hindi na makakontak, no? Hindi na sumasagot sir. Yun nga. Madami po kasi nagtanim eh. Oo nga po. Meron po yan, anong tawag dito? Ang hirap kasi, kung may kakilala kayong diretso sa Divisoria. Yan lang. Merong truck dito dumadaan, pero lilinisin to sir. Yun nga. Dadaanan nila, parang 30 yata ang kilo. 100 kilo kailangan. Isang araw. Basta dumadaan sila dito, sasakay na pagbalik yung bayan. Yun nga lang, lilinisin talaga. Kailangan mo ng tao na naman. Opo, yun nga din yung sa akin. Marami din akong kakilala pagdadalan, kaso yung pag-harvest, yung paglilinis, medyo kahirap na isingit sa dami natin ng trabaho, di ba? Buti na lang, maliit lang yung space na tinaniman nyo. Opo, yun naman sinasabi ko palagi, di ba? Testing lang po muna pag may market na maganda, tsaka na lang po magluwang. Buti na lang si Sir nakinig. Yung iba kasi, biglang nagluwang. 2 hektarya, opo. Hindi nila alam kung saan lang dito. Yun nga. Sinasabi ko naman din, ang tanglad, hindi na makamukha ng palay na i-harvest mo lahat. May bibili na. Ito, i-harvest mo yan paunti-unti. Tsaka, anong tawag dito? Walang bumibili ng maramihan. Ng sobrang dami. Pwede, yung binabala ko dati na magtayo ng distillation para gawin juice. Kaso nauwi ako sa calamansi juice eh. Matitikman mo sir mamaya, may dala ka. Kaya, anong tawag dito? Sa susunod, ila-line up ko yung tanglad juice natin. Dapat talaga meron babagsakan na minsanan lang. Sa ngayon, anong tawag dito? Kinukuhan ko yung, ini-establish ko muna yung calamansi juice namin. Pagka okay na, doon ako magdadagdag ng produkto. Pwede sa juice ito masarap din po. Yun yung pinaplano ko sa susunod. Calamansi with tanglad, calamansi with malunggay, calamansi with luya. Ayun. So iba-ibang variety sa susunod. Pero ngayon kasi kinukuhan ko pa. Pinapalaki ko muna yung calamansi lang. Masarap yung mga tao natin. Ayan na po eh. So, nagsasama ako ng tao para may mag-a-assist. Magaan lang pala, no? Opo, magaan lang po yan. Dito tayo, sir. Magaan lang po yan. Nagiging mabigat lang kapag sobrang putik nung... Ito, mababaw lang putik. Doon nahihirapan yung mga tao eh. Yung mabigat yung putik. Dati naman nagtanim dito, sir, yung transplanter. Ano nangyari?
dahil malaki yung ginagamit na nasisira yung pilapil dahil Ah. diretso sila kung magano eh. Oo. Sabi ko sa susunod, hindi mo na yan. Hindi na Pero muna. kung ganito rin, manual na ano. Drum seeder. Yan naman, testingin natin. Oo. Ito na yung palatak. Kaya yung pala. Opo, tama. Ito na pala sila eh. Ayun pala. Yung mga, kung ano ba? Mga batikan. Ito sa bukid. Good morning, good morning. Makasasama kayo sa vlog ngayon yan. Yun nga lang, mga kumpa to, 3 linggo pa upload. Hindi makapag-edit eh. And, gaalaga akong baby eh. Magaan lang yan, kayang-kaya yan. No? Opo. Bumibigat lang talaga kung maputik masyado yung lugar. Ito galing Mindoro sir eh. Opo. Galing Mindoro. Kwan po, Flash Express. Kinuha nila, binalot nila ng puro karton, tsaka tape, tsaka bubble wrap. Hiwa-hiwalay na po, inassemble na lang po namin. Pa? Opo, kapag ka po maganda yung land prep, bumabaon siya. Kailan po pa pinatuyuan to? Hapon lang, opo. Tulungan nyo lang. Ay, simple mo na, baka makasira pa ka. Hindi, madali lang po yan. Oh. Pwede nyo nang kanin. Ito, pakihila mo na lang to para ilalagay lang niya na ilalagay. Ayan. Pagka nilagay na niya yung mga blue. Wala po yung mga 3D printed. Si Engineer Cuevas nga ba yun? Sa Mindoro yung pagka naging okay yan, pwede na kayong bumili ng sarili nyo. Yun nga lang, medyo opo. 45 lang. Nung una nga daw po, 30 lang. Tapos, nung bumili ko, naging 45. Plus shipping, 49. Ngayon, nag-55 na. Sabi ko, grabe yan. Biglang pataas ng pataas. Kaya nga. Biruin nyo, nung huling tanong ko, 80 plus na raw yung nakapila. Dami nang bumibili. Tinendo na, may gumagamit. Opo. Nakakatulong yung pag-video-video ng mga influencer. Dali lang po yan. Ilalagay lang po dun. Unahin po dyan. Ayan. Ayun na kaagad. Baliktad po. Ayan. Yun. Tapos pinakalak yun. Yan, pwede na rin to. Yung binhi. Ayaw po yung pangatak na. Ilagay mo na yung handle nito para pwede na nilang kanto. Lagyan ng binhi. Opo, ito po panghatak. Naku, may tabo ka ba uli? Ano naman yata tayo pa salok? Ay, meron kayong pansalok ng binhi? Pwede ba yung galon na ano dyan? Opo, yung pang ganun lang. Kahit tabo or kung matulis-tulis na bagay. Di pala tayo na. Susunod niya, magdadala na tayo ng ganun. Saan po? Baliktad. Ay, baliktad nga ba? Oo, baliktad. Ano po? Nang? Vlog po? Farm for Life. Opo, by Charlie. Ako hihila. Ayan. Ay, madali lang naman. Isasakto dito. Ayan. Ayan.
Sasakto din. Nakagitna. Yan. Gagawin nyo yan, diretsuhan na. Itatawid nyo na hanggang pilapil. Diretso na yan kuya. Oo. Para hindi na liko-liko. Kasi hindi pwedeng paliko-liko eh. Likong bigla eh. Bubuhatin kapag ka ililiko. Pagka babalik na. Bagay makikita nyo mamaya. Dito. Unahin nyo dito. Yan. Isa pa. Makakasama sa vlog. I-shoot mo muna doon. Dito pa. I-shoot mo. Ayan. Na-shoot din. Kailangan yata patay ilaw eh para ma-shoot eh. Hindi na marunong mag-shoot to na. Kaya Wala kasi. kailangan patay ilaw. Mas makakapa. Yan. Try mo. Hila. Kailangan. Ayan. Yan yun. Pagka sa maputek, mas galing mag-slide. Okay na. Hindi ako ganito. Ganito lang gagawin natin. Nagtatanim din ba kayo? Ito na po bibili namin para hindi kami mahirapan. Kuwan lang yan. Yung 1 hektarya, saglit lang. Kaya ng tuntapusing maghapon. Ito, 3 hektarya yan eh. Kaya yan, basta kuwan. Dire-diretso kayo. Diretso. Pagka pabalik, bubuhatin, ikukuha nyo. Mamaya, i-mostra mo, Chris. Kaya natapos ikabit. Ayun o. Lagyan na kagad ng binhe na para mabigat. Oo, kinuha pa eh. Kakamayin. Gagayat na ni Pages. Yan o, pwede mo ng testing eh, kahit walang binhe. Yan, ganyan lang. Galing ka na. Galing ganyan. Para ganyan ang gamit na nagputanin. Hindi pala siya mahirap kasi gulo niya ganito eh. Kaya Oo. niya. Hindi ano siya, pakadiwil. Gulong sa gulong ako. Pakadiwil. Magkasunod po siya doon eh. Gulong. Magkasunuran na lang ba ulit? Para mas mabilis na. Para magtutulong kayo dun sa dulo pagka magmamaniobra kayo. Ang maniobra, pwede kayo magtigis ang gilid. Igaganon. Kasi bawal mong iliko ng isang, di ba yung i-mostra mo. Yan, bawal yung ganon. Mapuputol yung sabat. Kailangan kasi sabay yung gulong eh. Kaya yung pagliko, talagang bubuhatin mo. Kaya mas maganda, diretsuhan. Tapos kapag may mga gilid na hindi na mapukuhanan, sasabugan na lang. Yan, pwede mo nang lagyan. Hindi kaya mapapanes pagka kinamay? Nangangamay lang po. Yan, ito bibinhi nila. So, litaw ba? Yan, may ugat na iba, no? Ilan po yung nahuhulog ng may tatanong siya? Kuwan, mga 5-8, ganun. Natatapon ba o kailangan may panalok talaga? Hintayin mo na kayo panalok. Natatapon. Ilan ba kayo? Ilan kayo? 5. 5? Wala pa yung isa eh. Napadede pa po isa. Papadede pa ba? Hindi pa nahawa. Mas maganda nga kako, 6 eh, para dire-diretso kayo eh. Pero kayang-kaya nyo naman yan.
Oo, patalikod o pahilang nakaganyan yung ulo. Ang titingnan nyo lang naman yung dinadaanan nitong gulong. So yung dinadaanan yan na yung susundan nyo. Ikaw unay. Ikaw susundan. Nag-ano po siya, yung mga ganito, nag-click po siya. Parang click. Yung maganda po yung ano niya. Oo, parang ganito din. Ayan, may spacing. Tingnan po. Resourceful. Kaya po daw mga. Boy ba? Boy, namutan niyo. Palikot-likot mo. Sa kanila. Tutubo na ba yan, Chris? Ganun na ganun yung kalas 5 ko. Ay, alas 4 ang galas. Tingnan lang po yung mga sako. Ha? Ano? Pabuksan po. Oo, pakibuksan daw yung mga sako. Umiinit daw. Oo nga, no? Mukhang O, mas maganda yang na. Hindi na okay na. Bubuksan lang, ano? Paano yung ano niyo kuya, yung bahay niya? Hektarya? Oo, hektaryahan. Basta yung sa akin sa unit, per hektarya, 1.5. Yung sa tao, sila na bahala. Ha? Pambote. Panong bote? Upang gin. Pwede ba yung upang gin na lang? Nandun sa pilatil yung mga ano. Yung ihilahin. Tagay. Ito kasama natin oh. Oo nga, parang Upang- meron pa eh. Amats. Upang gym lang, okay na, no? Dito muna buksan na eh. Oo. Hindi, buksan. Ganyan lang, buksan lang Meron pa ganyan. naman dito eh. Basta buksan niya para lumamig niya. Mainit. Pwede nyo nandalin dito para hindi dyan sa highway. Baka makuha, mapabigas. Oo, pwede pang ganyan. Pagkain na itek. Ayan, so paglalagay ng binhead dun sa ating palatak, ayan, gumagamit po tayo ng cup or kahit anong pwedeng pangsalin. So nandito po tayo ngayon sa Motrico, La Paz, Tarlac. Magpapalatak po ulit tayo ngayon. So ang area ng papalatak po natin ay halos 3 hectares. Ayan, ganyan. At ang paghihila ng palatak, ayan, nagsisimula na si Chris. So tinetesting kung merong nalalaglag nga bang binhe. Ayan, may nalalaglag naman po. So kasama yung mga kaibigan natin dito. Ayan, shout out. Ayaw tumingin. Ayan. Shout out. So dito lang po yan sa Motrico, La Paz, Tarlac. May tanglad din si Sir Don, no? Talagang follower din natin. Ayan, si Kuya naman yung susubok. Ayan, susundan mo yung gulong na dinaanan. So sa una lang naman yan eh. Kapag kakuan, pahila na, pwede na. Ayan, tapos titingnan mo kung may mga nahuhulog bang binhe. Minsan, pagka wala na, kailangan ng lagyan. Ayan. Yan, nakapag-rails na tayo. Ayan, pag titingnan nyo kapag may nahuhulog, yan. Ganyan yung nahuhulog. So kapag naulan na ng konti, natubigan, matatakpan na yan. Dito. Tatak dito sa isa. Yan, pwede na po, diretso. Pwede nyo pong giliran. Nababaw lang pala yung putik, no? Doon. Hybrid yung lalagay dun eh. Hybrid naman. Yan, pwede nang i-overlap dyan. Dire-diretso na. Para doon na lang kayo sa... Pwede ka rin patalikod. Ganyan muna. Papatag pa pala eh. Napapatag pa yan kapag kakuan.
Kaya walang problema sa binhe, maganda tubo niyan. Uy, malambot pa yung pilapil. Merong kanal, ano? Kaya ba? Kaya po, boss. Kaya. Oo, hanggang maghapon eh, ano? Baka nga hindi abutin na maghapon niya kung mabibilis kayo eh. Dito naman, tanim yung ginawa po nila. Dito sa kabila, ang ating palatak, palay cedar. Uy, puta, dapat na ako madulas. Dapat pala nakapaak. Dali, magpapaanga po tayo. Babalik tayo. Malawi yun na kasi sila. Dapat na ako madulas. Ayan, oh, nakabalik na. So, good morning, good morning. So, nandito po tayo ngayon sa Motrico, La Paz, Tarlac. Kasama po yung ating palatak, palay cedar, na tinetesting naman po dito sa kanilang 3 hektaryang palayan. So dito sa kabila ay gagawing palatak. Ito naman ay ginawa po, ano tawag dito, lipat tanim. So na-testing muna kuya, ano lagay? Okay nga lang. Sa una, kuwan eh, no? Maganda po siya. Maganda naman. Kaya ba tumagal hanggang mamaya bago matapos? Kaya po. Kayang-kaya? Kailangan yata may nakaabang ng gin eh. Meron doon sa dulo, ano? Kada balik may shot na. Mas mabilis, ano? Uy, tagay ko na, ega, babalik bigla. Yan, so nandito po tayo ngayon sa Motrico, La Paz, Tarlac, nagpapalatak, palay cedar. So sabi ko nga po, ayan, kung hindi pa po kayang bumili nung machine, ay pwede naman pong rentahan muna para makita kung maganda yung magiging lagay. Ede kung maluwang po yung sakan nyo, pwede nyo nang bilhin sa susunod pagka napag-ipunan. Yun nga lang, sa kasamaang palad, sa presyo ng palay, ano sir? Oo, masyadong mababa. Masyadong mababa. Yan. Kaya din kumatok para malakas tumatak. Tinesting na po nila eh. Ay muna kayo. Pwede kayong mahila para malakas yung hila. Hindi ka karga muna. Naka-1 hektarya na yata kaagad eh. Dalawa na. Papunta at pabalik. Papunta at pabalik. Kaya muna kayo. Pampalakas. Pampalakas. Dapat na ganyan eh. Apat na ganyan para mabilis, no? Bisa tayo. Wala pang pambili eh. Sa susunod, pagka nakaipon. Sa matubig, mabilis, no? Bumabagal lang dun sa matitigas na putek.
Doon, maginawa tayo doon. May ano yun. Tubig-tubig ng konti. Sarap-sarapan. Mainam talaga, sanap-sanap na putek. Hello guys. Hello, ayan, naka-live ka ya. Shout out. Sa dulo, maganda tayo. May nakaabang na din dapat doon, no? Matapon, Chris. Hindi sir, mamaya na po yung dulo. Muna po sa taas. Yung grade. Kala ko nga, hanggang 3 pitak muna kayo. Diniretso nyo na pala doon sa dulo eh. Kanado po eh. Diniretso eh. Kala ko, liliko eh. Pala nagsabog dyan eh. Kaibahan na nga lang, nakadiretso. Parang ang nangyari, sabog tanim. Inulit na Sinabugan, tsaka tinanim. So, 3 hektarya po ngayon, yung ipapalatak na yan. Sige po. Opo. Yan, kakain daw muna para maraming mahatak. Shout out po. Kay Sir Alex. Ayan, si Sir Alex po, yung may-ari ng bukid natin na pinapalatak. Oh, 13 nang nanonood. Thank you sa 13 million viewers. 13 million viewers. Kain ka pa uli? Kain ka oh? Kanin uli. Naka-isang balik na kaagad eh. Mabilis lang pala pagkano. Mabilis lang po. Yan, mamaya na lang ulit tayo mag-live. Bye-bye. So, siyempre hindi mawawala ang sponsor ng ating pagpapalatak or ang ating video, ang Nova Squeeze Calamansi Juice. So, patitikimin muna natin sila bago sila mag-start. Ayan, bigyan natin. O, tigim muna kayo ng kalamansi bago kayo magsimula. Ayun pa. Negosyo na to. Oo, kayo may gumagawa niyan. Ang ano tawag dito, yung factory niyan doon po mismo sa bahay namin. Yung kalamansi niyo sir, tanim niyo mismo. Meron po akong tanim 100 puno. Ito maraming kalamansi. Tapos bumibili na kami. Maraming kalamansi dito. Yung kapag po may lagihay, puro lagihay po yung kinukuha namin. Kasi yun yung mabababa. Sakto, pagka walang chemical. Ano, kamusta? Masarap na chaser yan? Si Kuya. Masarap na chaser yan? Wow, sarap. Ayun. Endorser? Tapos ganyan mo. Pwede mag-reseller nito ah. Opo, pwede po. Dito ka lang. Matamis na. Sweet pa. Oo, matamis na sweet pa. Ano lasa? Ano lasa? Ayos naman. Masarap bang i-chaser? Sa Alfonso o sa gin? Sa gin po masarap to. Sa gin, ano? Oo. Yan, calamansi juice, Nova Squeeze. So, lalakas kayo dyan. Matatanggal sipon nyo. Opo, 3 to 6 months. Depende sa panahon pa rin, syempre. Maganda to sa school sir, imbis na soft drinks. Opo, yan po yung kinukuhan. Binebenta. Yung mga bata kaminsan, maarte pag maasin na. Ayaw na nila. Ayaw na. Mahaba na mapapalatak ngayon yan. Baon nyo. Mamaya nyo na inumin lahat. Mas masarap yan pagka malamig. Hindi nga lang malamig eh. Wala ka chaser. Kaya tapusin niya lang ngayong hapon. Ito lang naman ano. Kayang-kaya na yan. Dire-diretso lang.
Kaya lang naman po nagtatagal yung tumitigil eh. Hindi, palitan sila. Hindi naman. Kaya nga, yun nga yung kagandahan dyan, palitan. Palitan na kayo para ano. Para nakakapahinga. Ay, morning po. Sir Charlie. Oo po, kuhan po, hihilahin po. Tapos nalalaglag na po yung buto ng palay. Pag malambot yun, natatakpan yung ano. Pag tumbubo, para rin siyang nakatanim. Opo. Pero marami na bang gumamit na ganyan sa inyo? Sa Mindoro po, halos yan na po yung kinukuhan, ginagamit. Dito po sa atin, ang napapalata ko lang pa lang 3, 5.5, tapos ito, magsasampu, tapos may 3 pa sa San Miguel. Magsasampu mahigit na po. Sana, no? Hindi mag-ulan-ulan ng malalakas. Yun nga. One po, lagyan nyo po ng kanal. Yung sa susunod, meron na po akong pagdudugtungin ko na yan para may pangkanal. Tapos pwede na yung kalabaw o kaya hand tractor. Kasi malakihan po yung sa amin Kailangan na ng hand tractor Kumuha kasi na magtatanim ngayon. Ako po, sobra. Tapos napakamahal pa, di ba? 9,000 dito. 9,000. At isipin nyo po, magkano gagastos dyan? 27. Babayaran mo lang dito. Naghahatak. Naghahatak. Oo po, dito nga. Yan kaya ang gustong bilhin ng asawa ko. Opo, sabi ko nga, kapag po testingin nyo muna, pagka, ano tawag dito, pagka okay, pwede na po kayong bumili. Medyo nagtaas na nga lang sila ngayon. Kaya nga, nagtaka kami, nagtaas sila. Sumikat na raw kasi. Hindi, kasi pag maganda yung naging tubo niyan, sigurado maraming gagaya. Opo. Kami pa unang nag-ano dito Kaya nga. Ako naman, pinaparentahan ko kasi, anong tawag dito, para kumalat din. Para kumalat. Hindi po kakalat pagka wala. Kasi ako po, matagal na rin ako naghahanap ng magpaparenta. May mga bumili na dito sa San Jose tsaka sa Gimba. Sabi ko, bago ka ako bumili, irentahan ko muna. Walang nagpaparent. Oo nga, wala nga. Sabi ko, sige na nga, ako na nga bumili ka. Ako na alay. Sabi ko, mapalatak lang yung buong bukirang ko, bawi ko naman na. Oo, bakit yan? Ano? Ginamit mo na rin siya sa'yo. Opo, 3 hektarya po. Okay, Kasi hindi ko nagagamit sa iba. Pero okay naman. Opo, okay naman po. Kaanihin na po ng July. Mas mabilis po siyang aanihin kasi parang sabog din. Tapos mas nakatipid po ako sa binhi. Dati po ang binhi ko 2, 3, 1 hektarya. Ngayon, nagbabad kami sa 2 hektarya, nagbabad kami ng 6. May 2 lang yun ako. Sayang ka ako, 4 na kaban. Pero yung sili niya, maganda. Opo, maganda rin naman po kasi may spacing. Makakakuha po kasi hindi ba kapag kasabog talim halos dikit-dikit. Hindi, ibig ko sabihin sa isang butil, ay sa isang ano ganyan, ilan yung nahuhulog? Iba-iba. Kuwan po, minsan 5, 8, ganun po. Ganun siya, ako isa-isa. Hindi naman po. Nakukuhan po, may settings po dyan Pwede pong hinaan kapag ka po hybrid. Kasi naka-settings po tayo. Nakalagay dun 43 kilos per hectare. Tataas. Pagka hybrid, nakalagay 23 kilos per hectare. I-adjust lang po dun sa bagsakan. Meron pa isang hektarya lang. Ayun po. 45 kilos. I-adjust na lang po mamaya. Sabihin nyo na lang po kung saan. Anong binhi po? 9036 ba? 26. Sa LP2096. 2096. Maganda kaya yun? Opo. Doon po kami malakas umani sa Longpin. Yung Longpin maganda talaga. Pero dito kasi ang nasusubukan nila, yung 937. 937. Yung sa amin doon, nasubukan na namin yung 2096, 534, 937. Pinakamaganda, 2096, sunod 534. Yun na. Ganyan, nagpatalim ka lang. Ay, ngayon wala na. July. Kuwan po, 6 na po kami ng July. Puro sabog na po ang nangyari. Kunawan hindi na ako makahanap ng tao. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Kala ko kompleto may mga tao. May kuwan po nung nagpatanim ako dun sa akin, 3. Kumalat sa buong panabingan na mahirap daw. Wala tuloy akong makuhang tao. Dinoble ko na nga ibayad ka ako sa upa. Yan, so
inayos ko na yung packaging ng circular pan natin at magpapadala po tayo ngayon sa Cabanatuan at may umorder po ng circular pan. So sa lahat po nung may gusto pa rin ng circular pan, meron pa rin po tayong available. So may parating na naman po tayong 10 pieces. Tuloy pa rin yung pag-aalaga ng hito natin. Makaka-isang banos na pala eh. Sunod doon naman sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bilang. 5 lipat. Opo. Sunod yun yung high button. Ilang ganang ko na po, 3 banos ba sa budo. Matitira po. Mas maganda kung yan, malalaking pinita. Opo, mas para dire-diretso, hindi masyadong kwan. So dito hindi pwede ganun. Yun nga, hindi pantay-pantay ano. Hindi siya irrigated eh. Opo. Mahirap magpatubig kapag ako natutuyo agad. Ganun nga. Kaya na naman dyan, 6 po yung taon yung nag-ihil. Makakapagpalit-palit. Nung unang pagpapalatak namin, 3 lang eh. Umilat ka agad eh. Pagkat yung mag-atak. Opo. Kailangan palit-palit talaga. Naubos na yung kalamansi? Naubos na yung energy eh. Tatagal pa? Kayang-kaya ba? Kaya po. Basta may gasolina lang ano? Papahinga na lang kayo. Pag mainam yan, palitan naman kayo eh. 3 palit. Yun nga kayo naman, 3 palit. Mahaba po yung nagiging pahinga. Pagbalik mo ng isa eh, pag diretso ng isa, pwede ka na maglaro na isang Mobile Legends. Pagbalik, ikaw na. Sinabi mo yun ko kayo yung sundo ko. Parang ka chinelas ko. Kasi nakalimutan sa kabila pinita. Hindi, kahit iwanan na yun para diretso yung sundo na. Tapos babalikan na lang mamaya. Kasi kaya nagsarado ako dito eh. Isang pitak lang naman eh. Isang palit. Sir, pupunta muna akong Cabanatuan. Iwanan ko na lang muna si Chris. Kaya na yan, malaki na siya. Sir, mauna po muna ako. Sige po. Papadala lang ako sa Cabanatuan. Ayan, so aalis po muna tayo at pupunta tayo sa Cabanatuan. At tapos meron din ako pupuntahan na yung ocular na sana ay magpakabit ng ating solar pump. So, libot-libot lang. So, nakapagpadala na po tayo ng tarapal sa Victory Drop and Go. At yan ay maraming salamat po sa bumili ng 2 pirasong tarapal na circular. So sana po ay magtagumpay din ang inyong paghahalaga ng hito. So ngayon naman ay papunta naman po tayo sa isang farm na gustong magpakabit ng solar pump. So yan, papunta na naman po tayo sa isang farm. So puro farm tayo. Farm for life nga, di ba? Medyo makulimlim mo. Mamaya siguro ulan. So mamaya babalik na po tayo dun sa pinagpapapalatak pagkatapos natin po dito. Okay? Ayan, so dito daw po ilalagay yung panel kung sakali. Napakodrado, ano po? Pakodrado. So wag daw po yung isang diretso para hindi mahirapang magbakod. Ngayon yung water source ay dito. Medyo malayo po, ano? 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 28, 9, 31, 32, 33, 34. Gano'n po kalalim to? Dalawa lang ang tubo dyan eh. Mga nasa 5 lang ang kanyan. So, 2 lang yan. Pa? 2. Paano 2? 2 tubo yung casing niya. Yung 2 tubo yung D4. So yung doon po sa D4 may tubig na. Yan. Malakas yung bomba. Ditras lang yan. Hinihigitan ko ng yan. Di full yan. So hindi po nauubusan. 2 tubo po ito D4. Casing niya. Opo. Pero ang butas niya mahaba. Malalim. Nilaliman nila. Yung, wala nang casing yung malalim na yan. Ano? Akong gumawa dyan. Kayo po ba? Nagagawa ko ng dibol. Naggagawa po. Kaya akong kinabitan ng solar dyan. Opo. Na D4. 4 na D4 nga lang. Ayan yung dibol.
Di-tres lang yan. Di-tres lang to, pero napakalakas. Opo. Malalaking kwan yan, di 4. Ba't ako tinawagan pa ni sir? Kung nagagawa naman pala kayo ng solar. Ay, hindi. Ano, Nagkabit lang kami sa pulon. ng tubo, sila yung iba yung Iba po yung nagagawa ng solar. Kami nag-estila. Opo. So ito, hindi na natin gagalawin to, doon na lang po tayo. So sabi ni sir, submersible daw po yung ilagay natin na D4. So ang gagawin po namin dito sir, gagawin po namin yung bahay ng panel po doon, kasama po yung mga panels saka wiring. Ilalagay po dito yung submersible pump na sabi nyo nga po, 2 tubo. Mga kwan lang po yun, mga 3 meters. Bawasan mo ng pwede siguro bawasan na lang ng kwan yun. Ng 1/4, gano'n. Pwede naman yan. Pwede kaya. Kasi po, ang ginakabit po namin dito, yung SDR na diretso. Mas maganda po kasi kaysa po yung Nineneltex eh. Di ba? Yung GI. Opo, yung GI. Ang ginagawa po namin, yung isang mahaba na rolyo, na meron po, hindi ko alam kung meron 30 meters or 20 meters nun. So, nakalawit po dito yon. So, ilalagay po namin sa ilalim, pagka po nandun na yung water. Niya sa DDoS po. na GI. Na, yun nga po, yung plastic na blue. Ay, sasakahin lang dyan. Sasa, yun po. Ang ganda sa taas. Opo. Ano yung papalayan? Nagpahinga sila ng 4 na taon mula ng pandemic, nalugi, 100,000. Ay, grabe. Hindi kami umani, lugi kami. Wala kami kinita. Huminto sila ng pahinga. Paano po ngayon? 10 piso palay. Sabi ko, kung kailan namuray palay, saka nakaisip magsasaka. Kaya Wala pa yan. oo nga. Ayan, so nakauwi na tayo. So medyo madamo. Okay lang naman. Nakakita natin kung ano yung pagkakabitan po ng solar. Pauwi na po tayo, pabalik na tayo ngayon dun sa pinagpapapalatak namin ni Chris sa Gawing Tarlac. Tatawagan ko na lang si Sir Alex para pag-usapan yung kakabitan po ng solar dito. Okay. At ayan na nga. So nagpalit na tayo ng sasakyan. So mapunta po tayo ngayon dito sa kadugtong ng video nung ginawa po natin palatak sa Motrico. Ayun. Ayun na pala yung napapalatak natin. So natapos na po sila. Ayan. So natapos na nila yung 3 hektarya at pipick upin ko na po yung palatak. So inabot po ng 2 araw kasi yung pagpapalatak po nila ng 3 hektarya at hindi po kinaya nung 1 araw lang kasi syempre sobrang init nung lagay na yun at medyo nanibago pa yung mga tauhan na kasama niya. So ngayon po ay re-retrip natin at kukuhanin na natin yung palatak at kamustahin natin kung ano ang naging experience ni Sir Alex sa paggamit ng palatak po natin. So samahan niyo po ako sa pagpunta at pag-trip ng ating palatak. Malay Isidore. So nakuha na natin. Sir, kamusta po yung paggamit ng palatak? Nahirapan lang yung... Nahirapan lang, baguhan eh. Pero okay naman po, natapos na po yung 3 hektarya. Po, yan. So, okay ba? Maigokan niyo po ba yung palatak po natin? Tingnan muna natin kung totoo. Kung totoo ba, ano? Naging okay. Sige po, salamat sir. Salamat po. Ayan, so kay Sir Alex Pasco, ayan, nagkakabit din po silang solar dito sa Tarlac. Nikit Solar Installation Services. Yan, kontakin nyo lang po sila. Pauwi na po tayo. Ayan, so nakuha na po natin yung palatak. At tatanong naman natin ni Sir na nakagamit ay okay naman daw. Medyo nahirapan niya lang daw po dun sa tawang dito na naghihila. Sabi ko nga, mas maganda po sana talaga yung maganda yung land prep kasi medyo nakulangan na po ng tubig eh. Pero kapag okay naman na po yung land prep, malambot naman yung lupa, mas madadali po para sa mga tao yung paghihila. Kasi dinesign po yung palatak po natin para hindi na po gumamit ng diesel. Pero anong tawag dito? Siguro sa susunod, sa sariling bukid natin, gagamit po tayo ng traktora para po mahihila na. Gagamit pa rin po tayo, gagamit na nga lang tayo ng diesel doon para naiiwasan na rin yung medyo mahihirap na paghihila. So siguro hanggang dito na lang po itong vlog na to. So matuloy lang naman ito. Pinikat lang natin yung palatak na ginamit po ni Sir. So like and subscribe our YouTube channel sa lahat po ng gustong rumenta. Pinapa-rent po natin ito para po matry nyo
Kasi bago po kayo bumili, matry nyo po muna. Parang ginawa ko po ngayon. So, like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye! Naligaw na ako. So, Hacienda Luisita, SCTEX. Pauwi na po tayo ng San Antonio, Nueva Ecija. Grabe! Naligaw, kumaliwa ako dito kanina. Dapat pala kumanan. Pinalatak nyo. Medyo makikita mo na mahaba na sila. 5 days after seeding.